Religion does not save souls. Father, ba't pa tayo nagsisimba? Ba't pa tayo Katoliko? Hindi po ang ating religion ang nakakapagligtas sa kaluluwa. But, ito po ha, unawain niyo ito. Ang ating pananampalataya, ang ating religion, naglalapit sa atin sa Diyos na nagliligtas sa atin. Because the word religion comes from religare. Ibig ko sabihin is to bind. No? Itali, ilapit. Huwag kayo magkakamali, hindi ang ating religion ang magliligtas sa ating kaluluwa. Nilalapit lang tayo ng religion natin sa Diyos na nagliligtas sa ating kaluluwa. Kaya may kasalanan yung pare. May kasalanan yung levita. Sila dapat nakikita nila kawawa yung kaluluwa. Ilalapit dapat nila sa Diyos, pero ang ginawa nila, naging makasarili sila. Ang isip nila sa religion ay gawa. Puro lang gawa. Pero alam natin yan, hindi sa ating gawa tayo naliligtas. Kung hindi sa ating pananampalataya, we are not saved by our works, but our faith in God. Pero kung hindi naligtas ng religion yung tao, ito mabuting mali. Dumating daw yung mabuting Samaritano. Sino ito? Si Jesus. Kasi yung mga ginawa nito mabuting Samaritano, gawain kilos lahat ng Diyos. The first one that this good Samaritan did was to stop, huminto, lumapit. At sabi po ni Pope Francis noon, the characteristic of God is He is close to us, He is tender and merciful. Sabi po sa Ebanghelyo, huminto dahil nahabag, huminto dahil naawa. Yan ang ugali ng Diyos. At paglapit daw, kumuha siya ng langis, binuhusan yung sugat ng tao. At kung maalala niyo po in the Old Testament, pag binubuhusan ka ng langis noon, ibig sabihin, pinipili ka. Wow! Isipin niyo po, kahit na binugbog, kahit na walang damit, kahit na nagkasala, pinili pa rin siya ng Diyos. Pagkatapos kumuha daw ng benda, binalutan yung mga sugat, we hear that again in the Old Testament that God binds our wounds. God heals the broken-hearted. Pangatlo, siya daw po ay sinakay dun sa kanyang asno, the donkey. Ano po sinakyan ni Maria nung buntis siya papunta sa Bethlehem? Donkey. Ano po ang sinakyan ni Jesus papasok sa Jerusalem bago niya tayo iligtas sa kasalanan? It was a donkey. Si Jesus, sinakay tayo para ilapit tayo, idala tayo sa ating kaligtasan. And lastly, dinala daw po dun sa bahay, inalagaan at binayaran lahat ng kanyang pangangailangan. At kung may kulang pa daw, babalik siya para bayaran muli. Anong ginawa ni Jesus sa krus? Binayad na niya ang kasalanan natin. Ang utang natin sa kasalanan natin sa Diyos. Kaya nga po, hindi po ganun kasimple na sasabihin ko sa inyo, be a good Samaritan. It is impossible. Di po ba? Mahirap maging mabait. Mahirap maging mabuti. On our own, sa ating sarili. Kung nasa mga malalapit lang sa atin, sa mga pamilya nyo, aminin nyo, di na kayo mabait. Amen? Nasabihan mo yung asawa mo, magbabayad na tayong kuryente, magbabayad na tayo ng internet. Parang walang narinig. Di mo ba? Pagod na pagod ka, naglilinis, dadating uuwi yung anak mo, makikita ka. Tatapon lang yung bagya, lalabas na naman, pupunta sa mga barakata. Parang walang nakita. Nakakailangan ka, umuutang ka sa kaibigan mo, alam mo, may pera naman siya eh. Tinext mo, minessage mo.
sin lang, hindi ka man nireply, hindi madali maging mabait. Pinakamasakit karanasan natin na kung sino pa yung makaklose natin, kung sino pa yung makalapit natin, sino pa yung hindi tutulong sa atin. Pero yung hindi natin inaasahan, siyang hihinto, siyang tutulong sa atin, sino yan? Ang Diyos. Di ba dahil sa ating pagkakasala, naging kaaway natin, kalaban natin ang Diyos. But still, this is the good news. Despite of your faults, despite of your imperfection, despite of your sins, God will stop for you. God will cross the road for you. God will help you because God is merciful. Hindi mo kayang maging mabuting Samaritano kung wala ang basbas, ang grasya, ang tulong ng Diyos. Nung ako po ay nasa katedral, at yan po ang aking first assignment dito sa San Fernando. Na-message po ako, tinawagan ako para mag-anoint ng may sakit. Na-aksidente po. 50-50 po yung buhay ng tao, ng pasyente. So, nung pumunta po ako, nagpadali ako. Dating ko sa ICU, naawa-awa po yung tao dahil talagang hindi niyo po may itsura ng tao pa ba ito kasi bali-bali po eh. Nakapenda po siya lahat, talagang dugo-dugo. Pero pagkakita ko po doon sa pangalan, nung aking i-anoint ni pagdarasal, kaklase ko pala. At ang masakla, itong kaklase kong ito, binubuli ako nung nag-aaral ako. Isa ng Diyos, ang galing magbiro. No? Ang galing magbiro. At meron pong maliit na demonyo sa ating puso, sabi, makakaganti ka na. Pagdasal mo na, mamatay na siya. That was one of my temptations then. And yet, I thank the Lord for reminding me. Dumating po ako doon, hindi para maghiganti, o hindi para magdasal, dahil ako ay pari ng Diyos. So I really pray for my classmate. Even if he have bullied me, even if he have hurt me deeply, I chose to be like God, the good Samaritan. Sa awa po ng Diyos, nabuhay yung aking kaklase ng gawin. Bakit po ang ating mundo puno ng kamatayan, puno ng kasamaan? Kasi kulang ang mga kamukha ng Diyos na mabuting Samaritan. Kulang ng awa ang mga Diyos. Dahil yung tama, ay hanggang dito lang sa isip natin. Hindi pa bumababa dito sa ating puso.